Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Samantala, mula sa kailaliman ng lupa ay biglang sumabog ang liwanag, at ang mga tao'y napatingala sa itaas, naguguluhan at nanginginig sa takot sa biglaang pag-atake ng ating bida sa kanilang harang. Ang buong paligid ay nabalot ng sigaw at tanong, sino ang naglalakas loob na sumalakay sa dakilang banal na lupain ng Taichu? Di nagtagal, tuluyan ang gumuho ang harang, winasak ng makapangyarihang divine artifact ng ating bida, bakas sa mga mukha ang matinding pangamba. At isa sa kanila ang napabulalas, Diyos ko, nabutas na ang protective mountain formation, at ang kabaong na yan, hindi kaya iyon ang maalamat na celestial artifact, ang burial heaven coffin, na kayang magwasak ng langit at lupa. Mula sa gilid, isang matandang cultivator ang mabilis na lumabas, mariing nakatingala sa dambuhalang artifact, sa kanyang isip, naglalaro ang matinding pagdududa, para magamit ang ganitong uri ng artifact, tiyak na napakalakas ng cultivation ng may-ari. Gamit ang teleportation array para bumaba, posible bang nagising na ang ninuno ng kaharian ng Heavenly Maiden? Ngunit sa halip na umatras, buong tapang niyang itinaas ang sandata, paindek na sumigaw, "Hoy Dongfang Bubay, kakagaling mo lang, ngunit agad kang sumalakay sa aking banal na lupain nang walang dahilan, pagod ka na bang mabuhay?" Nang marinig yun, biglang nagdilim ang ekspresyon ni Ye Junlin, matalim ang kanyang titig, at mariin niyang isinagot, "Hoy, bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita kung sino ang tunay na pumapasok?" Sa isang iglap, buong lakas niyang inihampas ang kanyang mga paa sa burial coffin, naglunsad ng atake na dumiretso sa matanda, handang tapusin ang laban. Ngunit imbes na matakot, ngumisi lamang ang matanda, nagbiro pa, "Ha? Isa lang palang batang wala pang balbas sa mukha." Ngunit sa kanyang isip, mariin niyang sinabi, "Hindi ka pala muling nabuhay, akala mo ba matatakot ako sa iyo?" Agad niyang pinakawalan ng bugso ng enerhiya mula sa kanyang katawan, tumawa ng malakas at nagwika, "Ngayong araw, ipapakita ng matandang ito ang tunay na kapangyarihan ng Holy Land." At sa isang iglap, buong loob siyang sumugod, walang takot, upang salubungin ang paparating na dambuhalang burial coffin, puno ng kumpiyansa, puno ng tapang, at handang ipakita ang bangis ng banal na lupain ng Taichu. Dahil dito, biglang napasigaw ang mga alagad mula sa ibaba nang masilayan ang paglusob ng kanilang Panginoon, ang banal na si Holy Lord Xianwu. Nag-uumapaw ang kanilang sigaw ng paghanga at takot, dagdag pa nila habang nakikita ang ginamit na teknik ng kanilang Panginoon. Ang nakakatakot sa teknik na ito ay laging mas mataas ng isang zang ang puwersa laban sa kalaban, patay na ang batang to. Sa puntong yun, makikita ang matanda na tumatawa ng malakas, puno ng kumpiyansa, habang sinasalubong ang burial coffin. Saad pa niya, puno ng panunuya, "Kahit hawak mo pa ang burial coffin, hindi mo matatalo ang aking daan ng paglakas laban sa mas malalakas." Nang marinig ang mga katagang yon, mabilis na sumugod si Ye Junlin, walang pag-aalinlangan, at may mapanghamong ngiti, mariin niyang isinagot, "Lumalakas ka kapag kaharap ang isang malakas, hoy matandang pangit, nangangahas ka talagang hamanin ako." Sa isang mabilis at malinis na galaw, buong lakas na ginamit ng ating bida ang isa sa kanyang mapangwasak na kasanayan, ang Netherworld Frost Palm, para atakihin ang matandang si Xianwu. Ngunit sa halip na umatras, buong loob itong hinarap ng matanda at pinakawalan ang kanyang kasanayan na Demon Subduing Flames, upang sagupain ang paparating na atake. Doon nagbanggaan ang kanilang kapangyarihan, mula sa itaas, ang nagngangalit na puwersa ni Ye Junlin, at mula sa ibaba, ang matinding depensa ni Lord Xianwu. Sa lakas ng sagupaan, sumabog ang paligid, nagliparan ang mga bato, at pilit sinasalag ni Lord Xianwu ang walang habas na puwersa ng ating bida. Ngunit sa bawat segundo, unti-unting nararamdaman ang bigat ng atake mula kay Ye Junlin, isang labanan na magtatakda kung sino ang tunay na mananaig. Marahang itinaas ni Ye Junlin ang kanyang kamay, malamig ang ekspresyon at puno ng paghamak, upang maglunsad ng isa pang mapangwasak na atake. Nang makita ito, halos maihi sa gulat si Lord Xianwu, napasigaw, "Imposible ito, paanong ang ganitong kataas na kakayahan ay hindi pa rin sapat para suplen siya? Kung doble ang lakas ko, triple ang sa kanya, kung 4 ang sakin, 8 ang sa kanya." Sa isang iglap, buong lakas na pinakawalan ng ating bida ang kanyang atake, dahilan upang mapatilapon ang matanda, napaubos siya ng dugo, hindi makapaniwala, at mariing nagsabi, nasira niya ang daw ng matandang ito. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang mga kataga,
buong lakas na tumama sa kanyang katawan ang burial coffin, halos kumawala ang kanyang espiritu, napasigaw siya sa matinding sakit, patuloy na dinudurog ng bigat ng atake. Samantala, nang masilaya ng mga disipulo ang pagkawasak ng kanilang banal na Panginoon, halos hindi maipinta ang kanilang mga mukha sa takot at pangamba. Napagtanto nila, lubos na nadurog ang kanilang Panginoon, ang kapangyarihan ng ating bida ay nakakatakot, nakahihilakbot, at sa huli, nagtanong sila, sino ba ang ating bida? Sa puntong ito, makikita ang ating bida na parang Diyos na bumaba mula sa langit, nakatayo siya ng matuwid, puno ng awtoridad, at mariing inilalahad ang mga kataga. Makinig kayong lahat, ako ang gwapong Pickmaster ng Xuantian Sect, si Ye Junlin. Pagkatapos, marahang itinaas ni Ye Junlin ang kanyang kamay, mariing kumokontrol sa dambuhalang burial coffin na kanyang banal na artifact, malamig ang kanyang tinig, puno ng paghamak, ang primordial Holy Land ay nakipagsabuatan sa mga banyagang vampira, kinupkup ang Lord Blood Residence, at dinukot ang aking alagad na si Hong Chenny. Ngayong araw, ako, sa ngalan ng Kunlun, ay maglilinis sa sekta ng kasamaan. Sa isang iglap, mabilis niyang ginamit ang burial coffin upang lumikha ng tila lambat na hinabi mula sa makalangit na enerhiya. Mariin niyang idinagdag, sa ilalim ng lambat na makalangit, ang mga nabahira ng dugo ay magiging mga alipin ng dugo, lahat kayo ay ililibing kasama ng banyagang lahi. Makikita ang mga disipulo na unti-unting nanghihina, nanginginig ang kanilang mga katawan, isa sa kanila ang napasigaw, bakit may aura ng uhaw sa dugo sa aming mga katawan? Isa pa ang nagmakaawa, hindi, wala kami, ano bang nangyayari, Holy Lord? Sa sandaling yun, mabilis na ikinumpas ni Ye Junlin ang kanyang kamay, kasabay ng pagpapakawala ng mapangwasak na enerhiya, winasak ang lahat ng cultivator sa Taichu Holy Land, at doon, parang mga lamok na isa-isang sumabog ang mga katawan ng mga tao, ang iba'y nagsisigaw sa matinding sakit, isang eksenang nakakagimbal, nakahihilakbot, at walang kapantay. Sa panig naman ni Lord Xianwu, agad niyang ginamit ang kanyang kakayahan na Immortal Dharma Body, naglikha ng harang laban sa mabagsik na atake ng ating bida, mariin niyang sigaw, huwag kang magpakasaya, batang hamak, malapit nang makabawi si Lord Blood Butcher at lalabas mula sa kanyang pagsasanay, at yun na ang araw ng iyong kamatayan. Nang marinig yun, napakunot ang noo ni Ye Junlin, marahang ikinumpas ang kanyang kamay. Muling naglunsad ng atake gamit ang burial coffin, malamig ang kanyang tinig, kung ganon, bakit hindi mo siya palabasin ngayon din? Dito, ang banal na burial coffin ay unti-unting binalot ng maitim na enerhiya, at sa isang iglap, tuluyan itong naging isang sibat na gawa sa itim na enerhiya, nagdadala ng mabigat na presensya, dumilim ang kalangitan, nabalot ng matinding pressure, at buong lakas na pinakawalan ni Ye Junlin ang sibat pababa. Ang kanyang ekspresyon ay malamig, puno ng paghamak, habang nakatuon ang kanyang tingin sa itim na sibat na winawasak ang harang ni Lord Xianwu. Dahil dito, halos hindi maipinta ang mukha ng matanda sa takot, bakas ang pagkasindak, at mariin niyang sigaw, ano ito? Kumilos ka sa ngalan ng langit, nagagawa niyang tawagin ang kapangyarihan ng heavenly daw, imposible ito. Ang sibat na gawa sa itim na enerhiya ay diretsyong tumagos, mabilis na nagtungo sa direksyon ng matandang si Lord Xianwu, isang sandaling magtatakda ng kapalaran ng banal na lupain ng Taichu. Dahil dito, halos maihisa kaba at takot ang matanda, nangingintab ang kanyang mukha sa pawis, mariin niyang sigaw, hindi, ang kapangyarihang ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa lightning tribulation, para bang siya mismo ang heavenly daw. Ang nakakatakot at mapangwasak na sibat ay buong lakas na tumama sa huling harang ng matanda, nagdulot ng bugso ng hangin at mabigat na pressure sa paligid. Wala nang nagawa si Lord Xianwu kundi sumigaw ng buong lakas, humihingi ng tulong sa Blood Butcher, dahil mawawasak na ang Holy Land. Sa isang kisap mata, isang dambuhalang kamao ang lumitaw mula sa nilalang, buong lakas na sinuntok ang itim na sibat, dahilan upang ito'y maluso, mariin ang tinig ng nilalang, ang sinumang manggambala sa aking pagsasanay, ay mamamatay. Napasinghap si Ye Junlin, batid niyang napakalakas ng nilalang na lumuso sa kanyang atake. Mariin niyang bulong, sinuntok niya ang isang Celestial King level immortal artifact, mukhang bumalik na talaga ang lakas niya. Mula sa ibaba, unti-unting nagpakita ang figure ng nilalang na may malalapad na pakpak, ang Blood Butcher, isang banyagang vampire na nasa ikawalong antas ng Immortal King ang kultibasyon. Mariin niyang saad, sa wakas, nakuha ko rin ang pagkakataong maubos ang lakas ng baliw na si Red Demon, at isang hakbang na lang sana para maabot ko ang rurok ng Immortal King. Pero naistorbo mo pa ako,
nakakagalit ito, Taichu, ikaw na basura, lumabas ka. Parang tutang aso na nagmamakaawa ang matanda, nagulat ng nanginginig, Panginoong Blood Butcher, ang batang si Ye Junlin, siya ang master ng Crimson Demon na si Hong Chenny, naparito siya para maghayganti sa inyo at iligtas si Crimson Demon Red Lotus. Nang marinig yun, napahalakhak ang Blood Butcher, mariing nagsabi, ha? Ikaw pala yun, ang nagtatago noong nakaraan. Agad namang sumagot ang ating bida, puno ng kumpiyansa, matalim ang kanyang mga titig, sino ba naman ang nagsabi sa iyo na tumakas ka kaagad? Ngunit sa kanyang isip, buo na ang plano, provoke ang Blood Butcher upang umatake, para ma-trigger ang system na magbibigay sa kanya ng mas higit pang lakas. Sa puntong ito, dahil sa matinding provocation ng ating bida, biglang nagdilim ang ekspresyon ng Blood Butcher, bakas ang matinding galit at inis, mariin niyang sigaw, hinahanap mo talaga ang iyong kamatayan. Agad niyang pinakawalan ang bugso ng enerhiya mula sa kanyang katawan, nagngangalit ang presensya, habang isinisigaw, hindi mo ba gustong iligtas si Hong Chenny? Sayang naman, ang mabuti mong alagad ay naging pagkain ko na. Tumawa siya ng puno ng paghamak at panunuya. Mariing idinagdag, at ikaw ang susunod na pagkain ko. Ngunit bigla siyang natigilan, napanganga, nang dumagundong ang isang tinig mula sa kawalan, Hoy lamok, ano bang mga walang kwentang kasinungalingan ang pinagsasabi mo? At doon, nagpakita ang panganay na disipulo ng ating bida, si Hong Chenny, naglalagablab ang apoy mula sa kanyang katawan, mariin niyang sigaw, ikaw na lintik na lamok, akala mo ba kaya mong gawing elixir ang sarili mong ama? Nang masilayan ng Blood Butcher si Hong Chenny, tila naging estatwa siya sa pagkakatigil, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkabahala at pagtataka. Mariin niyang tanong, bakit buhay ka pa? Akala ko'y napatay na kita. Matapos kong sipsipin ang dugo at essence mo, isang sandaling puno ng pagkagulat, at isang revelasyong magbabago sa takbo ng labanan.